Sabi kanina na love your God with all your might, and with all your heart, with all your soul, and with all your might or strength. Napaka-lenient ng Lord, no? Yung hiningi niya, yung heart, soul, at saka yung might natin. But when it comes to giving, hindi niya sinabing with all your wealth. Kasi 10% lang ang hindi niya. At yung portion po ng pagbibigay, it's a way for us to show gratitude sa ating Panginoon. Meron po akong kwento nung ako'y nag-work pa sa airport. Yung mag-asawa si Ate Zenia at si Kuya Teddy. Para silang inoppress ng kanilang security guard na naka-assign dun sa kanilang compound. Kasi parang katiwala lang sila doon. Yung mga puno doon, kasi mabunga, maraming mangga, fieldwood ang tawag doon kasi may pagawaan doon ng mga furnitures. At napakalaki ng lugar, kaya yung mga mangga, napakaraming, basta maraming prutas, iba't ibang klaseng prutas. Doon nanggagaling yung mga binibenta nila, yung napagbentahan, doon nanggagaling yung kinabubuhay nila. Maliban siguro, hindi ko sure kung may allowance sila doon sa pagbabantay doon. In short, free yung accommodation nila. So itong security guard na to, hindi sila inaalaw na maglabas ng kahit ano, chine-check talaga. One day, talagang siguro very oppressed na yung tatay. Isang gabi, nag-inom yung tatay at pinatay lahat ng ilaw. Itong istorya, kinuwento na lang nung nanay, nung umaga sa nanay ko. Every Sunday po ang uwi ko, pag day off ko, 2 days mo doon. Kinuwento ngayon ng nanay ko. Pumunta yung si Ate Zeni at sinabi niya nga na nung gabi na yun, pinatay nung tatay yung ilaw at kumuha ng malaking itak. Lahat ng pamilya niya, papatayin niya at siya magpapakamatay na rin. Kasi wala na silang pag-asa sa buhay. Kumbaga, pati yung maliit na kinabubuhay nila, mawawala pa sa kanila. Yung pati pong pambili na lang ng bigas, hindi pa inalaw nung security guard niya. So, nung malaman ko, pagbalik ko sa Manila, ay sabi ko kay Ima, kunin mo ka ako yung kung meron silang kopya nung biodata nung security guard. So, sa madaling salita, nakuha ko po yung biodata nung security guard. Pagdating ko sa Manila, tinawagan ko po mismo yung agency. Nireport ko yung tao. Na-risk ng konti yung buhay ko kasi syempre may baril yun at nagtanong ko sino nga yung nag-report. Nalaman niya dahil nga immediately tinanggal po dun sa position niya. Kasi nagpapaputok yung security guard, natakot talaga yung family. In short po, bumalik yung si Ate Zeni, pasalamat siya ng pasalamat. Alam niyo yung mga bungang tinitinda niya, imbes na itinda niya, binibigay niya sa nanay ko, kasi mahilig ang nanay ko sa Chico. Mga prutas, sa mga kung ano-ano po. So, sabi ko, sabi mo, wag na, benta na lang niya yun. Or kung minsan, binabayaran na lang din namin. Alam niyo po yung dahil dun sa maliit na nagawa ko, tumawag lang naman ako. Pero yung pagpapasalamat ng tao ay ganun na lamang. Pati yung dapat nakainin nila, binibigay pa nila sa amin. Naalala ko pong ikwento ulit kasi nung nakaraang bakasyon namin, nakita ko ulit yung si Ate Zeni. Kasama niya na yung bunsong babae niya na nasa 5th year na ng engineering. May anak na siya sa US, meron siyang anak na accountant. Napaaral na lahat ng mga anak niya. Alam niyo po, pagkakita niya sa akin, sa ilang taon na hindi kami nagkita, tumawid siya ng kalsada. Talagang namumusta. Nandoon niya kasi yung gratitude hindi nawala sa kanya. Tayong mga tao, pag may nakagawa sa atin na mabuti, ito ang normal na tendency na gawin natin. Magpasalamat. Ipagluto natin siya. Pakita natin yung pagpapasalamat natin. Kasi na-experience natin first hand. Tayong mga Kristiyano, minsan nakakalimutan natin yung way of gratitude natin sa Lord kasi hindi natin pa nakikita. We were dead, pero dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, we are alive. At yun ang napakalaking bagay na dapat natin ipagpasalamat lagi sa Diyos. Yung kakarampot na ibibigay natin, sa Kanya din ang galing. Lahat ng tinatamasa natin ngayon sa buhay natin, siya din naman nagbigay. Bakit tayo magdadamot? Ang sabi ng Lord sa Galatians 6 verse 10, so then,
whenever we have the opportunity, let's practice doing good to everyone, especially to the family of faith. So, sa lahat ng pagkakataon, may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti. Gawin natin yun ng may puso. Lalong-lalo na sabi sa kapatid, pag tayo nagbigay sa oras na to, we did it for the brethren, sa kapananampalataya natin. Dahil kapag meron tayong mga kapatid, I do believe na ang church na to ay bukas palad kapag tayo nangailangan. Bukas palad ang church. Yun ay opportunity na makagawa tayo ng mabuti sa kapwa. Sige po tayo magbigay.